Magandang umaga po sa ating lahat. Breathe on me, bread of God. Ngayong umagang ito, ang Diyos ay hihinga sa atin sa pamamagitan ng katotohanan ng Kanyang mga salita. Amen po ba? Tayo po sa umagang ito ay mapalad sapagkat sa umaga pong ito ay magsisimula tayo ng bagong aklat. Ang liham ni Paul sa mga taga-Korinto. Nakakatapos na tayo ng ilang aklat from Acts. Napunta tayo ng Hebrews, and then Ephesians, Galatians, at ngayon naman ay bibigandaan natin ang liham ni Paul sa mga taga-Korinto. Actually, ang liham na ito ay may dalawang bahagi. The first and second Corinthians. At bago po tayo magsimula sa ating mga talatang ating pagbubulayan ngayong umaga, gusto ko munang bigandaan na basahin sa Acts 18, 1-11, ang mga talata na kung saan dito ay pinahayag ang pagmimisyon ni Paul sa lugar na ito sa Corinto. Sabi po dyan, pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto, natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawa na si Priscilla. Umalis sila doon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila'y manggagawa ng tolda tulad niya, siya ay nakatira sa kanila. At siya'y nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga Hudyo, Griego, sa sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Na dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at papatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin at laitin ng mga ito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon sa mga hentil na ko mangangaral. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Ticio Justo, isang hentil na may takot sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang bahay nito, si Crispo, na tagapamahala ng sinagoga, at ang kanyang sambahayan ay nananalig rin sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Pagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. 18 full months na tumigil si Paul sa Corinto. At sa loob ng maikling panahon na yon ay nakapag-establish siya ng church. At ang isang karakter at isang tao na binanggit dito ay walang iba kundi si Crispus, isang Gentiles na administrator ng synagogue, at ang kanyang sambahayan ay nanampalataya sa Panginoon at maraming mga taga-Korinto ang sumampalataya din sa Panginoon sa pangangaral ni Paul. At ayon sa ating talata, dito rin nila unang yung acquaintance niya kay Priscilla at kay Aquila. Kilala po natin na mag-asawa na kapareho ni Paul ang trabaho. Sila yung mga kapwa, mga tent makers, na siyang dinala ng Panginoon na makasama niya at makatulong niya sa ministry doon sa Corinto. So, sa ating pagbubukas ng aklat ng unang Corinto, ay makita natin ayon sa mga gawa ay successful ang ministry ni Paul sa lugar na ito. At sa loob lamang ng 18 months, siya ay nakapag-establish ng church sa lugar na ito.
So, isang napakaganda na gusto ko rin bigyan daan at pansin na napakahalaga ang ministeryo sa lugar ng Corinto na kung saan doon ay pinakita mismo ni Luke yung mismong sinabi ng Panginoon kay Paul sa kanyang pananalangin. Sabi niya, huwag kang matakot. Of course, maraming mga kaguluhan maari o maraming banta sa lugar na yan na siyang kinababahala ni Paul, pero nandoon ang encouragement at ang salita ng Panginoon sa kanya at encouragement mismo ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot. Marami tayong taropa dito. Yun ang sabi niya. Marami tayong mga mananampalataya, maraming mga mananampalataya sa lugar na to. So sa mga tuwid, ang church sa Corinth ay binubuo talaga ng mga mananampalatayang tinawag ng Panginoon. At ngayon nga ay bubuksan natin ang aklat ng Korinto at samahan niyo akong basahin natin ang ating main verse sa umagang ito, chapter 1 ng 1 Corinthians at talata 1 hanggang 17. At babasahin ko sa salitang Tagalog. Narito sa maunang pananalita ang pagbati ni Paul mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Kristo na Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at mula sa Panginoong Kristo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtitibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Hesukristo, kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Verse 10. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin, sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ko, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos, may iba pa rin nagsasabing kay Pedro ko, at may iba naman nagsasabing ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati na ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kana Crispo at Gaius. Kaya't hindi nyo masasabing kayo binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa pamilya ni Estepanas. Maliban sa kanila, wala na ako natatandaang binautismuhan ko. Kaya't isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kung hindi upang mangaral ng magandang balita. Ipinapangal ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at sa karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Saglit po tayong manalangin. Aming Ama sa langit, sa iyong harapan, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa napakasaganang biyayang ipinagkaloob mo po sa amin, na kung saan kami po'y
binihisan mo ng katwiran ng aming Panginoong Hesukristo. Iniligtas mula sa kasalanan, ginawa mong iyong mga anak at pinagkalooban mo ng buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos. At sa biyaya ng iyong mga salita na aming maririnig, patuloy mo po kaming linisin. Patuloy mo po kaming punuin, palakasin sa lahat ng mga ito. At ngayon nga, Panginoon, salamat po at kayo magbukas ng aming mga puso't isipan. Tulungan mo po kami na maunawa ng mga bagay na ito upang sa gayon patuloy itong magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Malimit, kapag pinag-uusapan natin yung mga church noong panahon ng first century, marahil ay nakakaingit sila. Hindi po ba? Dahil naman, ang church, ang teacher ay si Paul. Lahat ng aklat na ating pinag-aaralan sa lahat ng mga teolohiya natin ngayon ay mula kay Paul. Isipin mong ang teacher mo ay si Paul. Ang nagtuturo sa iyo ng Sunday school ay si Paul. Ang nag-i-interview sa iyo pagdating sa membership class ay si Peter. Hindi po ba? At every mensahe na maririnig mo sa pulpito ay binibigay sa iyo ni Apollos, isang magaling na speaker. At wala ka nang mahihiling pa sa church na iyon, hindi po ba? Kaya naman, palagi naglalaro sa aking isipan, napakasarap sigurong maging member ka ng church noong panahon ng first century. Sapagkat kumpleto rekados ang mga iglesia sa tagapagturo sa mga tapat na lingkod ng Panginoon. Tayo nag-aral ng mga liham ni Paul at kailan lamang ay ating tinapos ang aklat ng Galatia, na kung saan nakita natin ang problema ng mga mananampalataya sa lugar na iyon sa Galatia. Sila ay pinasok na ng mga maling turo at madali silang napaniwala. At kung atin din tutunghayan sa Revelations chapter 2, dito ay ipinahayag ni Juan ang mga tagubilin at ang mga assessment mismo ng Panginoon dito sa mga church noong panahon na yon, at 7 churches ng Revelation. At kung ating papansinin, ay hindi komplementary yung walang magandang sinabi ang Panginoon sa mga iglesyang yon. Isa lamang ang ating natitiyak na hindi sa galing ng tagapagturo, sapagkat kung ano ang problema natin ngayon ay totoong nakikita rin nating problema nila noon. Ibig sabihin, walang angat sa iba. Ang mga mananampalataya nung panahon na yon, nung panahon noon, ay pareho pa rin ng mga mananampalataya sa panahon ngayon. Walang pinagbago. At dahil nga dyan, kaya ko po nasabi yan, ay dahil atin po nga pag-aaralan ngayon ang aklat ng unang Korinto. Ang Corinthian Church is famous sa kanilang pagiging karnal. Alam niyo, ang totoo, kaya ko binasa ng buo pati ang pagbati ni Paul. Sa kabila ng lahat ng mga problema dito sa church na ito, sa lahat ng immaturity na mauunawaan natin sa kanila, in-address sila ni Paul na mga banal, mga tinawag ng Diyos. Sa kabila ng kanilang mga immaturity, sa lahat ng kanilang mga kasalanan, hindi mo akalaing gagawin ng isang matibay na mananampalataya, ay
Sinabihan sila ng Diyos na mga banal, ni Paul na mga banal. They are regarded as holy. At iyon ang totoong kalalagayan ng mga makasalanang mananampalataya. Kaya nga, sabi niya sa verse 2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa kabila ng lahat ng mga makikita nating mga kasalanang ginagawa ng iglesyang ito, sila'y hinirang ng Diyos. At ang sabi ni Paul sa kanyang pasasalamat, ang church na ito ay biniles ng Lord ng napakasaganang biyaya sa pananalita, maging sa kaalaman. Matatalino ang mga naririto. Sila'y nasa mga matataas na estado ng society na merong magagaling manalita, maraming alam. Pero sa kabila ng lahat, sila pa rin ay mga makasalanan, mga mananampalataya. Ang City of Corinth ay mahalagang maintindihan natin kung anong meron dito, sapagkat sa panahon na yon, ito raw ang tinatawag na Las Vegas o New York natin ngayon. Ito po ay may populasyon na 500,000 ng mga panahon na yon. So talagang malaking syudad ang lugar na ito sa Corinto. Ito raw po ay center of trade, sapagkat kabilaan ito ay pinalilibutan ng dagat, na kung saan kapag alam nating merong dagat, alam natin ito ang lugar ng mga negosyo, lugar ng mga ano ba yung trade sa Tagalog? Kalakalan. At dito nakikita-kita ang iba't ibang lahi ng mga tao. Sapagkat dito nga sila nag-meet, kaya nga kung mapapansin ninyo, dito na-meet ni Paul, sina Aquila, sina Priscilla, na kung saan ay mga naghahanap buhay, mga traders. No po? Kaya nga, ito po ay isang center of ancient commerce at entertainment capital ng mga lugar na yon. At the same time, it was a census place, a place of radical corruption with respect to pagan religion, prostitution, and all sorts of immortality. Lahat ng mabibigat na kasalanan, lahat ng mga kasalanang karimari-marim sa harapan ng Diyos ay matatagpuan sa lugar na ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng pagiging pagano ng lugar na ito, ang iglesia ng Diyos ay itinayo. At ito ang church ng Corinto. They are knowledgeable, they are talented, marami sa kanila ang may kaya sa buhay, yet they are immature in faith. Katulad nating lahat. Sino ba rito mature? Wala. Sa missionarying ito ni Paul, during third missionary journey, ay pinuntahan siya mismo nitong mga taga-Corinto. Sabi nga natin, ang lugar na yan ay lugar na kung saan ay lugar ng pangangalakal. Lahat ng mga tao na nakaikot dyan ay dyan napunta para makipag-trade. At noong mga panahon na yon, si Paul ay nasa Ephesus. Nasa Ephesus na kung saan doon siya pinuntahan nitong tropa ni Chloe. Maaaring si Chloe ay isa ring mananampalatayang taga-Corinto na marami ring mga tauhan o kamag-anak nagtatrabaho sa kanya. At sinadya niya nila si Paul at doon ay sinabi nila, kanilang inireport sa kanya kung ano ang disturbing na mga nangyayari sa
Corinthian church. Kaya naman, ano sabi nila? Sabi ng verse 10 to 12, I appeal to you, ano ba? For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I'll follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Merong trouble sa Korinto. At dito ay merong nagaganap na factionalism. May paksyon sa loob ng church. Kung ating papansinin, ang isa ay kay Paul, kay Pedro, kay Apollos, at kay Jesus Christ. Of course, hindi naman magkakahiwalay ng doktrina yan. Pareho na itinuturo ang mga yan. So, kung ating titingnan ang source o ang pinagmulan, ang pinag-uugatan ng kanilang pagdidibisyon o paghihiwa-hiwalay, pagbabahabahagi, ay hindi foundational doctrine na katulad ng sa Galatia, kung hindi ito ay ang problema ay mismong yung mga nagsasabing sila ay connected sa mga teacher na kanilang binanggit. Ang problema ay hindi yung teacher, kung hindi ang problema ay yung mga fans. Merong fans club sa loob ng church. At ang sabi nga, pinagmamalaki nila na yung isa ay sinusunod ko si Paul. Of course, si Paul ang nag-establish ng church. Dahil kami ang mga unang converts, kami ang mga unang mga mananampalataya dito, binautismohan kami ni Paul, sa amin unang natayo. Of course, dapat kami yung mas mataas sa inyo. Pero sinasabi naman nila na kay Apollos kami. Kasi mas magaling magsalita si Apollos sa pulpito. Si Paul medyo reforman dating, medyo nakakalungkot. Maganda si Apollos, medyo parang enlapis ang dating. Umaga, masyadong eloquent. Ano po? Magaling siyang magbahagi ng mensahe. Of course, kapag kayo po'y tumingin ng mga nagme-mensahe sa Reformed churches ngayon, kung pakikinggan mo nga naman, halimbawa, yung mga Reformed preachers, medyo nakakaantok pakinggan. Kaya nga maraming gusto makinig kay R.C. Sproul. Kasi si R.C. ay napaka-live niya mag-message at very simple yung mga salitang kanyang sinasabi. So, ganito rin ang mga sitwasyon sa lugar na ito. Dahil ang mga tao roon ay matatalino rin naman, knowledgeable. Gusto siguro, marahil nila ay yung medyo nakaka-uplift kapag nagme-mensahe. Magaling mag-encourage. Very lively kapag nagme-message. Kaya sabi nila ay doon kami kay Apollos. Mahalaga sa loob ng church ang pulpit. Mahalaga na magaling na tagapagsalita. Mahalaga na nakaka-encourage na mabuti ang tagapagsalita. So, kay Apollos. But meron din naman nagsasabi na sila ay kay Pedro. Kung ating titingnan, kung sino ba dapat ang may authority sa church, dapat yung nakakabit kay Peter. Kasi si Peter, original apostle yon ni Jesus Christ. So, kung papipiliin kami, dito kami kay Peter. Kasi si Peter ay talagang tunay na apostol ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung sikat na church, ang pangalan ng kanilang pastor ay si Peter. Sikat na Peter. Yan. And yung iba naman, siyempre, no creed but Christ. Diba? Sa lahat ng yan, si Kristo. So, churches today are also dominated of group ministries. Tingnan po natin mabuti. For wala namang rason, wala namang problema sa katuruan. Lahat naman sila, isa lang ang kanilang pananampalataya. Nauunawaan nila justification by faith alone. Nauunawaan nila ang doctrine of election, substitution, lahat. Nauunawaan nila patungkol sa kaligtasan.
bakit merong kape-kampe? So, isa lang masasabi natin, hindi porkit ang church ay nagtuturo ng matitinding doktrina at magaling magturo ng mga Bible doctrine, biblical doctrine o kilala sa pagtuturo ng mga malalalim na katuruan, hindi nangangahulugan na matatag ang church na yun. Tama po ba? Sapagkat ang problema palagi ay ang depravity ng tao. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, sa Reformed Church, sa ating panahon ngayon, sa church natin na ito, bakit walang samahan ng kalalakihan? Walang samahan ng kababaihan? Bakit walang samahan ng choir? Walang kabataan? Walang samahan ng mga praise and worship team o ng mga nag-greeters, yung mga ushers? Bakit walang organisasyon? Hindi ba alam, lahat yan, binuong grupo, kung titingnan ninyo, pagalingan. Ano po? Nagkakakompetisyon kung kanino ibibigay ang pondo ng church sa kanila. Mga bagay na itinayo ng tao, pero hindi naman itinuturo ng salita ng Diyos. Sa aking pag-uunawa at pag-aaral ng mga katagang ito, aking palaging binabalikan ano noon at ano ngayon sa iglesia. At hindi in-encourage ng church simula noon na magtayo ng mga grupo, ng iba't ibang grupo sa loob ng church. Meron ba kayo nakakitang mga grupo-grupo ng panahon na yun? May women's fellowship ba? May men's fellowship ba ng panahon ng mga unang church? May ministry ba? Men's ministry, women's ministry. Isa lang natin, yung deacon, may ministry. Tama po ba? May trabaho ang deacon, may trabaho ang elders. Pero ang pamilya, nananatiling solid. Sapagkat sabi, we are one body. Isa lamang, bagamat may kanya-kanyang bahagi ang katawan, iisa lamang siya. At kapag nagtayo ka ng grupo sa grupo, nagpo-promote ito ng division. At naniniwala ako dyan sapagkat naranasan natin lahat yan. Of course, sasabihin natin, may mga safeguard naman, naaayos naman. Pero it promotes division among members. Saka makakakita ng iba ang ministry ng anak sa kanyang tatay at anak sa kanyang nanay. May sarili kaming gawain, may sarili kayong gawain. Mas maunlad, malago ang gawain namin kaysa sa inyo. Yung mga tatay, palaging kulelat yan kasi panay tamad magpunta yun sa church. Di ba? Ang mga babae ang sikat. Kung merong pinakapondong malaki, palaging kababaihan at yung kabataan. Kaya nakita natin kapag ngayon malapit na naman ang botohan, magbobotohan na naman ang organisasyon at saka ng mga tawag dito, yung council. May kampanyahan ba yan? Oy, sino iboto mo ha? Kapag hindi na naboto to, wala na, hindi na magcha-church yan. Hindi na magcha-church. Hindi ako nanalo. Hindi na magcha-church. At kung titingnan natin talagang mabuti, dito mismo nililinaw sa atin ang salita ng Diyos. Kahit noon pa man, ayaw ng Diyos ng ganito. Ayaw ng Diyos na meron tayong titingnan kay Pastor Olan ako. Oy, doon kami. Mas pogi si Pastor Anthony. Kay Pastor Anthony kami. Di ba, partner? Oh, yeah. Di ba? Laging may paksyon. Pero yun nga, sinasabi natin, hindi yun ang nais ng Panginoon. Sabi nga ni John Calvin, yung comment niya dito, then only will there be Christians' unity among us when there is not merely a good agreement as to doctrine, but we are also in harmony in our affections, dispositions, and our tasks in all respect of one mind. Hindi masama na tayo ay magkaroon ng mga taong hinahangaan sa loob ng church.
Hindi masama na maging modelo sa atin yung mga nakakita nating pwede nating sundan sa ating pananampalataya. Hindi masama na humanga tayo sa pagtuturo ng mga ibang leader. Pero hindi nangangahulugan na itataas mo yung isa doon sa isa at gagamitin mo yung opportunity para makaangat ka sa iba. Sabi nga, why such divisions are foolish? Bakit ba walang kakwenta-kwenta yan division? Bakit ba yan kumbaga, ano ba yung foolish sa Tagalog? Ano yun? Kahangalan. Bakit ba yan kahangalan? Sabi ng verse 13 to 17, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Estepanas. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. Kung ititingnan natin si Paul, wala siyang natatandaan na meron siyang fans club. Wala siyang natatandaan, di ba? Kung yung titingnan, dinidinay niya yung sarili niya, ito lang ang mga nabautismohan ko. Ito lang itong si Crispus, si Gaius. Bilang na bilang sa aking kamay. Bakit ngayon may fans club akong sarili? Di ba? Bakit ngayon meron akong sariling grupo na kinrate nyo? Samantalang wala naman akong intensyon na ganyan. Kaya ang sabi niya, is Christ divided? Siguro, yun ang napakagandang tanong sa ating lahat. Kailan lang sa aklat ng Epeso, ating tiningnan yung unity of the church. Hindi po ba? Si Kristo ba is Christ divided? Hiwalay ba si Kristo? Of course not. Sinagot na rin ni Paul, Christ himself cannot be divided, so as his body. Tayo at ang Panginoong Kristo ay kaisa. Yung oneness in Christ, magkakaisa. So walang division sapagkat tayo isa lamang. Di ba? Palagi natin sinasabi, bagamat merong pagkakaiba, merong harmony, merong unity. At ang palagi natin pinagbabasihan at palagi natin ginagawang halimbawa ay yung ating triune God. Hindi po ba? They are one, three persons, but one. Magkakaiba sila ng trabaho, pero they have harmony, meron silang unity. At ganon din kinarera ng church. Merong isang head, merong isang body. Ang head at ang body ay isang buo. Diba? Hindi po ba? Isang buong katawan, merong ulo, may katawan. Bagamat iba-iba ang ginagawa, but sila ay iisa. Kaya ang tanong ni Paul, saan nakuha yung turong yan? Sumobra yata ang talino ninyo. Wala namang dibisyon sa katawan ni Kristo. Bakit kayo ay gumawa ng sarili nyong grupo? Bakit sila gumawa? Gusto nila ay talagang magkaroon ng power sa loob ng church. Yun ang nakakatakot. Kapag ang church ay mayaman, maraming professional, maraming talented, nakakatakot yan. Bago mahina ang mga elders, mahina ang pastor, walang tumatay yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos, nakakatakot yan. Sapagkat katulad niyan, aabuso yan sa kapangyarihan. Palaging lumalabas po talaga yung pagkakamali ni Salome. Kilala niyo ba si Salome? Salome? Yung model ng salompas? Hindi, si Salome. Si Salome ay sino? Nanay Nino.
Hindi nanay ni Samuel. Di ba? Nanay ni Santiago at ni Juan. Hindi po ba? Noong panahon na sabi ng Panginoon tatayo niya ang kanyang kingdom, ay ginapang na kaagad nitong si Salome ang Panginoong Kristo. At sinabi niya, maaari ba ilagay niyo sa kanan yung isa at ilagay niyo sa kaliwa yung isa. Napakahilig nila sa posisyon. Gusto ko agad ni Salome, malakas kami kay Lord. Nakapwesto na kami. Di ba? Kami mismo ang nilagay ng Panginoon. Siya sa kanang kamay at kaliwang kamay. Kami ang nandoon sa itaas. Ano nangyari? Matapos malaman ng mga ibang alagad yung ginawa ni Salome, ano nangyari? Nag-away-away. Nagalit. Ako, mga kapatid, sa totoo lang, isa sa pinaglaban natin, kaya tayo umiwalay, at isa sa panuntunan ng reform sa ating creed, sa ating confessions, na wala talagang nakatataas kundi ang Panginoong Kristo. Bakit? Sapagkat sa ating credo, sa ating confessions, iniingatan ng mismong confession nating sinasampalatayanan na panatilihing pure ang church. Walang politika. Tama po ba? Para maiwasan ang paglabas nitong mga abusado, leader. Maraming pangyayaring ganyan. Kapag nakapwesto na ang authority, sa kanila na. Nagiging abusado sa kapangyarihan. Ibig sabihin, ako ay inilagay dito para to rule over you. At hindi po iyon itinuturo ng Biblia. Bagkos, dinidiscourage ng Biblia ang mga bagay na yan. Sapagkat kapag ganyang mayroong mga taong may impluensya, ganyan ang kaisipan ng mga miyembro. Halimbawa, na-disiplina natin si Tanori, hindi ako re-rekta ka pastor. Re-rekta ako kay bishop. Di ba? Di ba? Hindi ako re-rekta. Kilala ako ni bishop. Tropa ni Kauni yun. Doon ako kay bishop, didikit. Mas mataas kaya si bishop kaysa kay pastor. Ganyan na nangyayari. Di ba? Hindi, kapag merong ganyang hierarchy sa church, palaging pataasan. Kung sino ang nasa manuhan, siya ang palaging mataas. Halimbawa, kung sa dati nating church, kung ikaw ay taga-4 at ang iyong gensup ay taga-4, of course, malakas ang taga-4. Di ba? Kaya nga, kapag ang bishop ay taga sa church na ito, malakas, pinagmamalaki na yun. Kami ang church with 3 bishops. Ayan, alam ni Pastor Anthony yan. The church of 3 bishops. Pinagmamalaki. Laging, ang pagmamalaki ng kanyang church ay yung kanyang association sa mga bagay na maganda doon sa church na yun. At ito mismo ang sinasabi dito sa ating sinasabi. That's why divisions are foolish because hindi itong layunin ng Diyos sa atin. At bukod doon, kapag humiwalay ka sa layunin, alam natin, disaster later. Kaya naman, dito sinabi ni Paul, at dito tayo magwawakas, ano ang tunay na source ng power? Ito sabi niya, verse 17. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Palagi natin sinasabi, kapag dumarating tayo sa lahat ng desisyon sa ating buhay, sa lahat ng magaganda at pangit na nangyayari sa ating buhay, palaging saan tayo pinababalik? Sa paanan ng krus. Ano meron ng krus? Bakit ba ang pagiging pananampalataya ang sign natin ay cross?
Bakit palaging kailangang ibalik natin ang sarili natin doon sa paanan ng krus? Bakit? Para makita natin ang tunay na kapangyarihan nag-unite sa ating lahat. Minsan nga si Alistair Begg at the feet of the cross, yung kanyang famous sermon doon sa Facebook o sa internet na kung saan kanyang ibinabalik ang kanyang sarili sa paanan ng krus. Bakit? Kasi napakahalaga. Sa paanan ng krus, nakikita mo ang iyong sarili. Bakit? Nakikita mo na dapat ikaw ang nakapako doon, pero may ibang gumawa para hindi ka mapako doon. Nakikita mo sa krus na ikaw ay tatanggap ng matinding parusa, pero merong umakong iba ng parusang para sa iyo. At makikita mo sa krus na talagang ikaw ay wala. Walang silbi. You are nothing. Sa harapan ng Diyos, you are nothing. At napakahalaga, mga kapatid, na sa ating pananampalataya, ang tunay na pinanggagalingan ng lakas ng lahat ng pananampalataya, walang iba kung hindi ang cross. Kasi yun nagbibigay sa atin ng humility. Ano po? Sapagkat nakita natin kung paano naging humble ang ating Panginoong Jesucristo nung siya ipako sa krus. Kaya nga, sabi ni Paul, ako ba ay nagbautismo? Ako ba ay, bakit tinitingnan niyo yung pagbabautismo? Bakit tinitingnan niyo yung eloquent na pananalita o wisdom? Samantalang nami-miss niyo kung ano yung tunay na kapangyarihan na meron dapat ang iglesyang ito. Walang iba kung hindi ang power ng cross. Sabi ni Paul, Christ did not send him to establish a model church. Tama yun, no? Kung titingnan ko lang, ipaparaphrase ko lang sa kanyang pananalita. Hindi ako naparito para mag-establish ng isang modelong iglesia. Kasi kung modelong iglesia, hindi kayo papasa. Modelo sa dami ng member, modelo sa galing ng mga programa at ng mga ministers, ng mga ministries. Napakaraming church sa buong Pilipinas, sa buong mundo. May mga mission dito, may mission doon. Ang gagaling ng mga preacher, ang gagaling ng mga teacher, ang gagaling ng mga Bible study leader. Kinikilala ang mga miyembro, maraming celebrity members, maraming miyembro, malaki ang pananalapi, malaki ang iglesia. At marami kapag ganoon, nalilimutan na nila kung saan nagmumula ang power. Kung hindi ang power ay nasa kanila ng sariling kakayahan. Bakit hindi dapat gawin ang mga bagay na ito? Because power, influence, is always a source of pride. Ito ang pinagmumulan kung bakit nagiging mataas ang isang tao. Yun ang kabaliktaran, hindi po ba? Ang cross, ang message, ang mataas, ibinababa. Ang mga nagmamataas, ipinahihiya. Kabaliktaran na kung ano ang meron ng kakayahan ang tao. Kaya bakit mga taga-Korinto, sabi ni Paul, bakit ganyan sumagi sa inyong isipan na tingnan ang mga bagay na at pagmalaki ang lahat ng inyong mga tagapagturo? Ni sila, hindi namin alam na kayo nagkakapikampi, gawa namin. Saan kaisipan nang galing ang mga yan? Hindi ba?
Pride na yang umiiral sa inyo? Hindi ba papunta na kayo doon sa matinding disaster na meron na sa church na kung saan nananahan na kayo sa sarili nyong kakayahan at sa sarili nyong mga programa? Hindi ako nagbautismo, hindi ako pumunta rito para lang magbautismo. Ang sabi niya, narito ako para ipangaral ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Naparito ako para ipangaral ang mabuting balitang dala ng Panginoon. Ang power ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Na palagi nagsasabi sa atin, you are nothing. You are nothing. Kaya huwag kang magmalaki. Wala kang karapatan sapagkat hindi ka naman karapat dito. At dahil lamang sa krus na yan, ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan. At iyon ang power sa likod ng isang iglesia. Kaya aral sa ating lahat, mga kapatid, sa ating pagtatapos, kung merong mga bagay na nagiging palaisipan sa atin, kung merong mga bagay na nagiging confusion o pagkalito sa atin, sa ating mga paglilingkod, sa pang-araw-araw nating buhay, kapag nararanasan nating meron ng mga taong nag-aalboroto sa atin, o may mga taong kinaiinisan na tayo sa loob ng church, o maging sa loob ng ating tahanan, palagi nating ibalik ang ating sarili saan? Sa paanan ng krus. Bakit? Sapagkat ibababa nito ang lahat ng ating pagmamataas. Tayo po'y manalangin. Salamat po, aming Diyos, sa pagsisimula ng aming pag-aaral at sa mga bagay na aming pong inaral ngayon. Tunay nga po na magbigay po ito ng lalong mas malawak na kaalaman sa amin sa mga susunod pa naming mga paksang tatalakayin sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral ng aklat ng Korinto. Tunay nga po na mahalaga na maunawaan namin at lagi namin panindigan that the true source of power is the cross, na siyang iyong patuloy na simbolong idinamit sa amin, na kung hindi sa sakripisyo ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, hindi kami magiging karapat-dapat sa inyo. Nawa ang katotohanan ito ay patuloy na magbigay sa amin ng kapakumbabaan at huwag pong magdulot sa amin ng pagmamalaki. Tulungan mo po kami na sa lahat ng aming pagkilos, sa lahat ng aming paglilingkod at pananampalataya, patuloy nawa ng katotohanan ito ang patuloy na mag-sustain sa amin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa iyo ang lahat ng papuri. In Jesus' name. Amen at Amen.